Welcome to Hoi An, one of the enchanting place here in Vietnam. If you are looking for a vacation and if you want to relax, this place is best place to unwind. You can see the place, it's so romantic and magical. At kung mahilig ka maglakad-lakad, nakita mo yung lugar from left to right. Makikita mo maraming mga nagtitinda dyan, mga lantern, and makikita mo rin yung culture nila. We call it Asian town, meaning ito yung mga historical, mga sinauna na mga temples, mga bahay, mga store na pinreserve nila at hindi pinabayaan. Hindi ka talaga mapapagod dito maglakad-lakad kasi marami kang mga makikita, mga nagtitinda, saka mga unique yung mga tinitinda nila. At saka dito pala pinupuntahan talaga siya sa sa mga gusto magpatahi ng mga damit kasi maganda talaga yung mga tailoring nila dito. At ayan yung mga souvenir for kids and for pasalubong na merong nakalagay na Hoi An, Vietnam. Yan, and very affordable naman yung presyo nila. At ito yung isa sa temple na makikita nyo dito sa Hoi An. Para siyang Chinese temple. Pagpasok mo guys, makikita mo yung dragon. Ayan, ang daming mga Koreano ngayon na turista dito sa Hoi An Da Nang. Kasi may direct flight na sila. So, ayan, approaching na kami sa dragon. Maganda yung temple na to, kakaiba siya. So, ayan, nagpipicture na yung mga Koreans. Kakaiba lang din yung design niya. So, may enjoy nyo talaga to. Maraming mga Instagrammable dito and very historical. So, ayan nga, picture muna guys. Ayan, aura-aura lang tayo. Then, ito naman yung loob ng temple. So, ayan yung mga Buddha na nasa loob. Hinduism, yung religion nila. Pamassage muna kami guys kasi napagod. Ang ganda ng tubig ng massage. Oh, may rose petal, ginger, tsaka lemongrass, and also the lemon. At ayan naman guys, yung sinasabi kong magical place na kailangan yung itry dito sa Hoi An. Ang ganda ng color, oh, nagmamatch doon sa water. Yung river niya, simple lang, pero ramdam mo guys yung kakaiba na vibes. So, ayan, tinry namin sumakay sa bangka. Sayang naman yung moment, diba? Kung hindi natin itatry. Then, take a picture muna, Patrick. So, ayan, makikita niyo yung vicinity. Hindi ka magugutom dyan kasi maraming mga store na nakapaligid dyan sa ilog. At saka, ito, yung mga pagkain, mga merienda, ng mga prutas kung mahilig kayo, kung health conscious kayo. Ayan, meron din silang ice cream, mga usok, and ito, yung kanilang parang pizza. Ayan, yung ice cream na usok. Good for kids yan. Hindi namin tinikman. Ito naman yung pancake. And yung kanilang ice cream na pinirito raw. Masarap siya. Ayan. Gusto kong panoorin tong pagprito ng ice cream. So, yan. Ang pinili ni Patrick na flavor is Oreo. Ayan. Para lang siyang hinahalo-halo. Then, hindi apoy yung pampaluto sa kanya. Kung hindi, parang freezer. Meaning, napipreeze yung paghalo-halo mo sa kanya. Then, ayan. Ilaline lang. After iline, nag-i-enjoy kasi ako pag nakikita ko to itong paano nila ilutuin tong ice cream. Then talagang in just a minute nagiging na siyang ice cream, di ba? May instant ice cream ka na. So ayan. Saka malamig siya, ha? Ayan, malapit nang matapos. Nilagay na nga ni Kuya sa loob yung kanyang minasa-masa na ice cream. At andito naman tayo sa view ng river. Actually, second night na namin dito.
Sabi ko, balik nga tayo sa Hoi An kasi talagang na-enjoy ko siya. Sabi ko, parang nabitin ako ha. Ang ganda at ang dami pang malilibot talaga sa area. So, hindi nga talaga siya nawawala ng mga tao, mga turista. Ang daming mga Korean dito. Para ka rin nasa Korea. Ayan, mostly of ng mga tourist, Korean, at saka Indian yung mga nakita ko. Naghanap nga ako ng Pilipino eh. Wala akong nakitang Pilipino dito sa Danang. Bale, konti pa lang yung mga Pilipino dito. May binisita kaming Pilipino dito. General manager siya sa hotel ng Hoi An. So, ang galing talaga ng mga Pilipino kasi sila yung mga leader. Di ba, dapat Vietnamese yung mga general manager. So, talagang Pilipino yung kinuha nila kasi kakaiba na mag-isip ang mga Pilipino at saka masisipag, di ba? At ayan nga guys, yung night view niya, di ba? Very romantic, para ka rin nasa France. Isipin mo, nakaupo ka dyan, tapos nag-wine ka, tapos nakatingin ka doon sa mga lights. Di ba? So, talagang matatanggal dito yung stress mo, guys. Kung stressful ka sa buhay mo, magandang itry mo tong lugar na to, guys. Best place to unwind. Kasi ako, medyo stress ako sa work namin. Kasi, syempre, malaki din yung quota namin, guys. So, yan, minsan kailangan din natin mag-unwind at mag-reward natin yung sarili natin. Dahil we work so hard naman for this year. So, ayan, malapit na mag-December. So, habang naka-deploy ako. So, ayun, pasyal-pasyal na rin kami kasi libre naman din mamasyal dito, guys eh. Wala namang entrance fee, yun ang kinagandahan. 'Di ba? Kasi sa iba yan may entrance fee agad. Tapos ito wala, bibili ka lang ng pagkain mo diyan, sakay ka lang sa boat, pero walang sapilitan yun, nasa sayo na kung gusto mong i-enjoy yung lugar, yung vibes. So, ayan nga, marami talaga mga foreigners din dito na namamasyal, mga European, Spanish, Indian, pero Korean ang pinakamarami kasi malapit. Ang galing ni ate gumawa, oh. Parang ginanchilyo niya lang, tapos ayan, nakakreate na siya nung mga bear. Ang ganda, kakaiba siya. Gusto sana namin bumili eh, kaso lang baka mapuno na yung maleta namin. Siguro sa susunod bibili ako nito. Kasi ang cute niya, oh. Oh, 'di ba? Kakaiba, very talented talaga ang mga Vietnamese. At ito naman, napagod kami. Uminom ako ng ginger tea. Ang sarap ng ginger tea nila. Ayoko kasi ng kape eh. So, ito yung itaas, yung langit. Ang ganda, di ba? Ayan naman yung kinain namin. Ang sarap nun, oh. Yung parang barbecue sa lemongrass. Talaga nanunood yung amoy doon sa beef na masarap yung lasa niya. Barbecue. Ayan, ano nga tayo, fast forward. Ayan, nabilis namin kumain, di ba? Nagutom yan sa kakalakad, guys. Worth it yung mga pagkain dito, mura siya. So, kung magbabakasyon ka, dito, makakakain ka talaga kasi mura lang eh. Very affordable, hindi siyang pricey. Saka mabait dito yung mga tao. Let's say yung, ayan, isi-serve ka nila ng pagkain, yun, walang kulang-kulang. Tapos, ayan, nagpatato si Patrick ng dragon. Sabi ko, magpahena ka. Di ba, gusto mo magpatato? Pero hanggang hena ka lang ha. Kasi, syempre, baka pagsisihan mo yan. Para at least may picture at na-experience mo magkaroon ng tato. Once in your lifetime na magpatato ka. Pwede ka magpahena ulit. Ang ganda kasi nung dragon eh. Parang signature kasi nila ang dragon dito sa Vietnam. Kasi yung mga lugar nila, lahat may dragon. At saka kung napansin mo yung bansa, yung map nila, parang dragon yung hugis ng mapa nila, di ba? Kaya siguro yan. Tsaka magaan yung buhay dito. Left and right, ang daming pampaswerte kahit yung mga sakayan na. May mga lucky charm. Dinaan nga kami minsan dun sa Boda eh. Sabi ko nakakatuwa dun sa mga nagbebenta ng mga pampaswerte. So ayan yung night view dito sa Hoi An, di ba? Ang ganda. Tambay ka lang dyan, upo ka lang doon sa parang upuan ng bata, di ba? May enjoy mo na yung view kahit di ka sumakay dyan sa bangka. Pero pwede mong itry. Kami tinry namin sumakay sa bangka yan kasi ang saya. So ayan yung mga tao, di ba? Naglalakad-lakad lang sila. At yung lantern talaga dito, yung signature. Kasi makikita mo yung mga lanterns, iniilawan niya yung lugar. Kahit hindi Pasko guys, talagang signature nila yung lantern. So parang laging Pasko lang dito sa Hoi An.
Sa atin, Pasko lang naglalagay ng mga ilaw, di ba? Mga lantern. So, ayan, yung si Lolo, nakatingin lang sa, sa ilog, di ba? Ang saya lang. So, ayan. Alam mo yung vibes niya, it's very magical talaga. And, ayun, yung merong mga lantern sa ilog, yung mga pinapaanod nila. Kasi dyan, pwede ka mag-wish na mga gusto mong i-wish. Wala namang masama mag-wish, diba? Malay mo, magkatotoo yung wish mo. Ayan, yung mga bangkero, natutulog na sila o nagpapahinga na sila kasi mamaya, na naman, trabaho na naman, diba? Ayan. At yung bridge na yan, ang daming tao. Ang daming tumatawid dun sa kabilang side. Ayan, ang ganda lang picturean, oh. Ayan, pati mga babae na mga tatanda, nagtatrabaho pa rin dito. Ang cute talaga ng mga umaanod na mga wish doon sa ilog, ng mga lights. Ayan, yung mga turista, nag-walking-walking sila dito sa bridge. Kahit matatanda na dito guys, then parang Pilipinas lang din, nagtitinda pa rin sila, nagtatrabaho. Yung kasi sa Baclaran, di ba, ang dami ko nakitang matatanda. Ayan guys, tatawid muna kami dito, titignan namin yung kabilang side niya, kung anong meron dito. Ayan, yung mga wishes. Tinry namin sumakay sa kanilang boat. So, ayan guys. Kung wala yung mga lights, siguro ang dilim, no? Ang nagpapaliwanag kasi dito is yung mga lantern, tsaka yung mga ilaw dun sa mga bangka. At kasama na rin yung wishing paper kasi maraming candle sa loob na sinindi eh. Pag naupod na kasi yung candle, ayan, mawala na yung lights ng wish. Ibig sabihin, siguro natupad na yung wish nila, no? Kasi nasa tubig, pinaanod. Ayan, mag-wish muna ako. At ipapaanod siya. Ayan, wish na naman. Baka kasi umano yung bangka, dahan-dahan lang sa paglagay. Ayan. Ayan, umanod na yung wish ko. Sana matupad. Ayan, tignan nyo guys yung lugar, oh. Diba? Worth it talaga dito pag ito pala yung first night namin, nagsama-sama na yung video. Sabi ko isama na nga dun sa isang video kasi sabi ko na-enjoy ko talaga yung Hoi An and gusto kong sumakay dito sa boat. At ayan, lakad-lakad ulit kami. Yan, turo ng turo lang eh. Ang daming tao. Bumili nga pala ako ng hat nila kasi very unique siya. Sabi ko, bibigay ko to sa mother ko. Ang cute lang ng mga bike, oh, di ba? Picture ko muna yung bike. Sa puno. Pwede mo yung i-rent. Ikot-ikot ka dyan sa lugar. Pero sa ikaw, wag na alam. Mas maganda maglakad. So, yan. Ang dami nagtitinda dito ng mga wishing paper. Yan, diba? Pa-picture muna dito sa famous lantern nila. Ayan, yung aming selfie. So, ayan. So, kaiba ng dami. Diba?